Muli po ay Happy New Year 2025 sa inyong lahat. At sa ating sila, sa ating mga panuhin po yung umaga. At tama po, halos ay tatlong po na lamang, walang katumba ay pwede mong daraos na natin pong ilang anniversary na? 30, ama?
o ika-30 anniversary. Ang Calvary po ay magka-30 taon na. Kasi magiging kasi na po tayo ni Isaac. Kung siya ihandog ni Abraham doon sa luto. Now, yung mga busang tayo, sa aklat ng 2 Kings, chapter 10. 2 Kings, chapter 10. So, 2 Kings, chapter 10. At ang inyong Sunday School ay nakabase po ito sa ating mga gagawing desisyon itong bagong taon ito. No? Kaya sana po ay talagang kayo po napabalito every Sunday upang mag-aral at magkaroon kayo ng tamang gabay sa ating buhay. Especially po itong taong ito na 2025. At talagang hindi natin alam ang mga nasa loob ng taong ito sapagkat tayo nakaka-5 araw pa lamang. Nakaka-5 hataw ka pala. Amen? Wala ka po sa gitna ng 2025. Tama? Hindi mo alam ang mga naroon sa loob. Diba? Hindi mo alam. Patayin ka, meron tayong Diyos na alam nasa loob. Kaya sa Kanya ka magtitiwala, sa Kanya ka aasam, sa Kanya ka titig, sa Kanya ka mag-iingat. Okay, ito po 2 Kings chapter 10. At kung kayo na rin ay ating papasahin po isang plata lamang, verse number 16. 2 Kings chapter 10, verse number 16. Andiyan na kayo? Yeah. Alright, ready? Kayo lahat. And he said, "Come with me and see my zeal for the Lord." See my zeal for the Lord. So they made him ride in his chariot. Now ito po si Jehu. Siya may kahihirang pa lamang na hari ng Israel. At sa kanyang pagkahirang bilang hari ng Israel, ang propeta ng Diyos ay nagbigay na sa kanya, ay nagtasan siya ng kanyang mga dapat gawin ayon sa salita ng Panginoon. At isang rito is what? To annihilate the house of Ahab. Isa sa naging napakasamang hari ng Israel sa udyok, sa influensya ng kanyang asawang si Jezebel. Kaya nga kung pag-aaral ninyo, mula chapter 10 hanggang chapter 12, makita niyo kung paano niya isinagawa yung misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Okay? At makita mo yung kanyang tinatawag na zeal. Kaya sabi niya rito kay Jehoiada, halika, sumama ka sa akin at iyong tignan yung aking zeal for the Lord. Now, the word zeal means, zeal means what? Enthusiastic. Enthusiastic. Okay? It will be enthusiasm for something. Okay? Yung ikaw ay talagang masigla. Masigla ka, no? Yung bang para bang nagdadalipin talagang bumaharot ka para magawa mo yung isang bagay. Enthusiasm, okay? For something. May mga tao na sila po ay merong zeal sa kanilang trabaho. Kaya kahit bumabagyo, kahit bumabaha, ay nagtutumuli siyang marating sa kanyang trabaho. Ang iba naman ay merong zeal sa sports. Amen? Amen? Kaya ano man ang mangyari, talagang kailangan mairaos yung kanyang laro. Nakikinig ka sa akin? Zeal. Zeal. No? Of course, higit sa lahat, na pinakamaganda is what? Zeal for the Lord. Nakikinig ka sa akin? Amen? Masigla ka sa Panginoon. Now, the word zeal also means diligent. Diligent. Kung yun diligent. Ano yung diligence Tagalog? Okay.
Masikap, masikasig. Diba? Masikap, masikasig, masipag. Ha? Okay? Talagang nagtutumuling ka. No? Hindi ka mapapigilan na magawa mo yung dapat mong gawin sapagkat meron kang zeal sa bagay na yun. No, isa pa, the word zeal also means fervent. Fervent. Maningas. Maalab. Nag-aapoy. Now, in chapter 9, verse number 20, umatras kayo at tingnan niyo yung itong karakter ng tao ito na si Jehu, para magawa niya yung iniatas sa kanya ng Panginoon. Tingnan niyo, chapter 9 and verse number 20. 9:20. Nandiyan na kayo? Alright. Ready? Okay. And the watchman told, saying, about Jehu, he came even unto them, and cometh not again. And the driving is like the driving of Jehu, the son of Nimshi, for he driveth back. Kita mo? Nangangabali siya. Talagang umuusot yung kabayo. Curiously, nagmamadali siya, maisagawa yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Ano hindi? Sabi niya kay Jehu, see my zeal for the Lord. Isa sa iniagad ng Diyos sa Kaisma, ubusin mo ang mga worshipers ni Baal. Awiin mo ang Baalism sa Israel. Kaya pagdating sa chapter 10 and verse number chapter 10 verse number 28, tingnan niyo po. 28, inubos niya talaga yung sa mga worshiper ni Baal. 10:28, ready. Thus, Jehu destroyed Baal out of us. Ito mo, mahabang panahon na pinagtiis at pinagpasensya ng Lord yung Baalism sa Israel. Kaya dumating ang time, si Jehu ang kanyang ginamit at talagang inubos niya. Bakit? Anong dahilan? Anong meron si Jehu? Pakilakas niya? Anong meron siya? Zeal. Now, listen, Christian, our church needs a new zeal. New. Alam ko, nitong nakaraang taon, meron marami sa atin iba na masigla ka, masikap ka, marami sa atin ay malingas ka, but this year, anong kailangan natin? New zeal. Are you listening? Amen? New zeal. Okay? Magpanibago tayo ng sikap, ng sigla, alam na para sa Panginoon. Tell you, a Christian or a church without a zeal will do little or nothing for God. Ulitin ba? Ang isang Kristiyano o ang isang church na walang zeal, ay wala siyang ma-accomplish, ni halos wala siyang magagawa na para sa Diyos. Are you with me? So, anong kailangan natin lahat? Anong kailangan natin lahat? Anong kailangan? New zeal for God. At yun ang ating tatanong mga a new zeal for God. Ayun po kayong lahat, tayo nilalangin. Nakita ng Diyos. Ayun mo, napit. At nagsusumamo, Panginoon, ng kalakasan, ng apoy, ng sigasig, na igagawan mo po sa aming lahat ngayong umaga. Kahit ako po, Lord, ibigin mo lamang ng kakayahan para isagawa ang paghahatid ng salita mo. Ako po lamang ay ibigin mo, Lord, ng boses, Panginoon, para may paabot ko sa iyong mga anak, ang ibig mo kanilang mapakinggan, at magawa mo po, at mapangyari mo po, ang ibig po pong mangyari po sa iyong church, sa iyong lahat. At higit sa lahat, Lord, I pray, ngayong umaga,
Kung meron pang iniligtas, wala pang katiyakan ng langit kapag namatay, dumadalangin ng Lord. Ngayong umaga, maligtas na po siya. Nihiling ko na sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So ngayong umaga, nagdadahan-dahanin ko lang, at ibig ko ibigay itong ilang mga bahagi ng ating buhay na kailangan natin na magkaroon tayo ng new zeal. Yes, areas, some areas in which we need to get a new zeal. Alright? Sapagkat kung wala tayo itong new zeal ito sa ating Christian life, no? Okay? We will become stagnant. Oo. Kapag wala ito sa atin, magiging stagnant tayo. Walang mangyayari para bang magiging ikaw ay kanal ng tubig na hindi umaagos bandang ulit, babago. Kaya we need a new zeal sa mga areas na ito ng ating buhay. Okay, number one, ilagay nyo, okay? Okay, we need a new zeal, number one, for the home. For the home. Kailangan natin po ito. A new zeal for our home. Alam ko, mahal mo ang pamilya mo. Alam ko, nagmamasakit ka sa iyong tahanan. No? Dahil dito, kailangan natin ng panibaguan. Zeal sa ating tahanan. Alright? Iwasan natin. Kasi maraming tahanan ngayon, ang bahay nila ay para bang a place to sleep lang. Doon lamang sila uuwi, doon lamang sila kakain, doon lamang sila matutulog. Ganun lang ang bahay na tulugan lang at kainan. Then, wala na. Kaya ngayong umaga, what is your home like? Tingnan ka lang. Ano ang itsura? Ano ang katulad ng iyong tahanan? Huwag sana itong parang hotel lang. Amen? Huwag sana itong parang boarding house lang sa iyo. What? We need a new zeal for the home. Okay? Muli yung papaalala. The father is what? The leader or the head ng pamilya. Are you with me? Amen? Ano ang tatay sa bahay? He's the head. Tama ko? Siya ang pinaka-ulo ng tahanan. Ano siya head? The leader. The authority ng tahanan. And then, ang nanay siya. Anong nanay na? The heart. The keeper. Natawag itong the keeper. The head, the heart ng tahanan. Okay? Kung si tatay ang pinaka-leader, si nanay ang pinaka-vice, assistant. Amen? Siya ang pinaka-puso ng tahanan. Okay? Kaya pag maligaya ang nanay, maligaya ang buong pamilya. Pag malungkot ang nanay, malungkot ang buong pamilya sapagkat siya ang puso ng tahanan. At ang ama pinaka-head ng pamilya. Alright? And then, paano mga anak? The children, paano children? Sino yung blessing of the home? The blessing is what? The happiness. Amen? Amen? In Psalms 127, in verse number 3, okay, the children of the heritage of the Lord, diba? Okay? And the fruit of the womb is His reward. Kaya kayo tinawag na blessing at ang kaligaya kasi pagkat kayo yung gantimpala ng Diyos sa pag-iibigan ng inyong mga magulang. Kayo yung blessing. Kayo yun. Okay? But again, huwag natin nakalimutan, okay? God has given the Father the authority. Sabagat siya ang head. At ang nanay naman siya what? Keeper. And what? The heart. Okay? Ang ama ang siyang authority. Ang siyang ibigin ng instruction sa kanyang mga anak. Nasasabi ko ito sapagat sa ngayon. Sa ating panahon ngayon. Huwag sana mangyari sa atin. Maraming tahanan, ang mga anak lumalaki, ni walang pangaral na natitigba sa mga magulang. Yung mga magulang na hindi marunong magsalita sa mga anak. Puro oo na lang ng oo. Bahala ka sa buhay mo, hindi ka doon.
bilang isang pastor, listen carefully. Kaya isang pastor si Ibal, niya, it is a fool who says, I do not tell my children what to believe. Ang sabi ng pastor, kamang mga, kapag ka ang magulang o ang ama, ang kanyang kabilanay, I do not tell my children what to believe. Okay, because sapagkat bahala silang matutong malalaki na sila. No. Kasi Christian, okay, kapag hindi ka magsalita sa mga anak mo ng dapat gawin at ang dapat paniwalaan, okay, if you don't, someone else will. Kapag hindi ka mag-uutos, hindi ka magtuturo, may ibang magtuturo sa kanila. Amen. Kapag hindi ka mag-uutos, may ibang mag-uutos sa kanila. Sino yun? Drug addict! Ay mag-uutos, uutuloy siya ng drug addict na mag-addict. Nakikinig ka sa akin? Amen? Kapag hindi ka mag-uutos, uutusan sila ng mga harlot, ng mga movie star, na lumaking harlot din sila. Malamig ng malaswa. With a new zeal for the whole Christian. Okay? Kaya nga, ano ba sa for God's sake, command something. Rinig sa akin? For God's sake, tatay, command something. Mag-utos ka! Amen? Ang problema, marami na yan. Anak ka nag-uutos. Hindi pa niya ganun. Kaya isa? May mga anak, mga magulang na pinapagalit, ayaw niya ako ng gano'n. Hindi ko gusto yung gano'n na, tatay ka, papagalitan ka, ikaw pa sasaway ng anak mo, ayaw ko ng gano'n. Ito naman. Ano na siya? Amen? You are the head. Thank you, Christian. A spirit-filled father is instructed to raise his children in the Lord. Kaya sa mga mas, ang ama na puspos ng Holy Spirit is instructed to raise his children in the Lord. Alright? Okay. Ano ba? Okay. Be not drunk with wine when ink is excess, but be filled with the Holy Spirit. And then, pagbaba, anong sabi? And you fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up into what? In the nurture, but admonition of the Lord. The father is to be led by the Lord. Okay? The father is to be led by the Lord. Christ is the head of the husband. Diba? And the husband is the head of the wife. Alright, ano makita? The father is to be led by the Lord. Okay? In return, he lead his children in the ways of God. Ako niyo ba ako? Okay. The father is what? Alright. Okay? Siya ginagabayan ng kanyang Panginoon. Okay? And in return, siya naman ang gagabay sa kanyang mga anak sa mga daan ng Diyos. We need a new zeal in the home. Ito ko yung isang magputong sila sa namang Bible ko. Naalala ko na ako. Yung nation Israel, hinatulan sila ng Panginoon Diyos na maging alipin sa Babylonia. No? At nakita ko, isa sa kanilang kasalanan is what? No? Okay, yung tinawag na failure of male leadership. Failure of male leadership. Hindi pinamumunuan ng ama ang pamilya. Bagos na namumuno ay children and women. Tingnan mo, Isaiah chapter 3. Okay. Isaiah chapter 3, verse number 12. Tingnan po. At dito makikita mo talaga na ang talagang disenyo ng Lord, disenyo ng Diyos,
sa pamilya is what? Ang ama ang head, okay? Ang pamilya, siya ang authority. Okay? Ang nanay, ang heart, at ang mga anak ay magsilbing blessing. Blessing. Happiness ng pamilya. Sa magitan ng kanilang pag-ibigay honor and obedience sa kanilang mga magulang. As 2 chapter 3 and verse number 12. Okay, nakita niyo po? 3:12. Nandiyan na kayo? Alright, ready? As for my people, children are what? Kita mo? Ben. Sila po yung people of God. Pero ang reklamo ng Lord sa Paswa, yung mga bata mo ang oppressor. Ha? And di ba, sino ba? Women rule over them. Nakatayin po, nakikita nyo ba? All my people, they which live thee, cause thee to what? To err and destroy the way of thy path. Bakit? Sapagat yung mga bata ang binayaan nila mamuno. Bakit? Sapagat ayaw mag-lead ng mga kalalakihan at leader ang leader nila. We need a new zeal for the home. Umahin tayo kung design ng Diyos sa atin. Secondly, number one, a new zeal for the home. And secondly is what? A new zeal for the Bible. Ito yung ating manual. Ito yung ating gabay para talagang tama tayo. Para yung ating bagong to, talagang happy. Kaya na? Blessed. At that's the Lord, itong taong 2025, ay magkakaroon number one, new zeal for the home. And secondly, a new zeal for the Bible. For the Bible, for the Word of God. The Christian, kakabay, ilan sa inyo ang binabasa ang Bible niya araw-araw? Binabasa mo nga ba talaga ito araw-araw? We need a new zeal for the Bible. Alright? You will find that, makikita mo talaga, makikita mo talaga, na kapag binabasa mo, at talagang susundin mo yung kanyang panuntunan, it will solve all your problems. Totoo yan. Hindi ito para bang binubulot ka lang. Totoo yan. Pangako ng Diyos sa atin yun eh. Sabi nga ng Bible, di ba? Thy word have I hid in my heart. Ang salita mo, iingatan ko sa aking puso para huwag akong magkasala laban sa iyo. Are you listening? Thy word is a lamp unto my feet. Ang salita mo, ilawan. Ang lamp sa aking mga landas na tinatahakang. You see? So we need a new zeal for the Bible. For the Bible. Alam niyo, kasi binigay ko sa inyo, meron isang pastor, maganda na siya, nasa loob na siya. Tinunong siya loob, 99 siya. Pero very, very powerful siya. Napakamabunga ng kanyang gawain. At in-interview siya, paano siya mag-counsel sa mga member niya. Ang sabi niya, kapag nag-counsel siya sa member niya, pinakamahaba yung 15 minutes. Kahit sa mag-asawa. Paano? Ang ginagawa mo, kasi ang ginagawa ko, pagsasalita ko yung babae, anong problema ninyo, yung lalaki, anong problema ninyo, tinapos alam ko na kung anong sinasabi ng Bible doon. Then, papakita ko halimbawa sa kanya, yung Ephesians chapter 4, pababasa ko, ano sabi ng Ephesians chapter 4 doon, yung huli doon, no? Okay, yung forgiving one another, okay? Kung paano kayo, tulad kung paano kayo pinatawad ng Panginoon. Sabihin ko, okay, lalaki, naniniwala ka ba dyan? Magpatawaran kayo. Kung paano pinatawad ka ng Kristo. Ikaw babae, naniniwala ka ba dyan? O, naniniwala ka, gawin mo ito ngayon. Tapos na. Are you listening? Are you with me? We need a new zeal for the home. Sa Sunday school, binubukat natin ang ating Bible. Talagang, kita nyo yung lesson, talagang nasa Bible.
pero ikaw ba, regular kang tumagalan sa Sunday school? Ang Sunday school ba priority sa buhay mo? Nakikinig ka sa akin? Or take it or leave it? In Romans 10:17, ang sabi ba doon? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Napakaliwanag. Walang paglago sa pananampalataya kung walang pagbabasa ng Bible. Sapagkat ang pananampalataya ay nagbumula sa pakikinig at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Paliwanag ba? Amen? Habang binabasa ng Bible, anong produkto ng Bible? Paglago ng pananampalataya. Now, let me remind you, tayong tao, by nature, wala tayong faith in God. Ang paliwanag ba? And wala tayong faith in God. Wala tayo nun. Hindi pwede yung pusahan na lamang nagkaroon ka ng faith. Yung poso, pag walang tubig, alam yung poso? Alam yung poso? Hindi yung poso negro. Yung binabomba. Pag walang tubig, bubuhusan mo. Pag bobombahan mo, magkakatubig na. Amen? Kasi ang tao, walang ganon. Wala tayong ganon. Alright? Kaya yung Word of God, nung mapakinggan mo, nag-umpisa, binigyan ka ng Diyos ng faith. Narinig ka sa akin? Narinig? Naroon ng faith. Okay? Nung para yung faith, lumago at umako, ano kailangan? Dagdagan ng pananampalataya. At saan kang gagaling ng pananampalataya? Sa Word of God. Faith cometh by hearing and hearing. Kung bakit maraming Kristiyano mahina, hindi lumalago ang pananampalataya, anong dahilan? Anong problema niya? Hindi binabasa, hindi pinapakinggan ang salita ng Diyos. We need a new zeal for God. Let me remind you, kung walang pananampalataya, imposibleng maging kalugod-tugod sa Kanya. Are you listening? Without faith, it is impossible to please God. You see, so we need a new zeal for the Bible. For the Bible. Okay? The Word of God is the source. The Word of God is the source of strength that you must have to live for God bawat araw. Pakibasa naman ng lakas. Ang salita ng Diyos, ang siyang pinagmumulan ng kalakasan na kailangan mo araw-araw para makapamuhay ka sa Diyos. May problemang dumarating, may mga pagsubok, may mga kagipitan na hindi mo inaasahang bigla na lang darating sa iyo. Anong gagawin mo? Saan ka kukuha ng lakas? Salamat, may kalakasan na nagagaling sa mga salita ng Diyos. Amen. Amen? Na kung wala ito, minsan wala ka ng pag-asa. Kung wala ito, minsan kung sino-sino lang ang sisisihin mo. Pero merong Bible na bibigyan ka ng wisdom. Natututo ka. Nakikinig ka sa akin? Napag-uulaw, bakit nangyayari ito? Anong dahilan kaya? Doon mo lang naman na may layin ng Diyos sa lahat ng bagay. Maliwanag ba? Amen? Psalms 119 and 165. Read your Bible. Psalms 119 and 165. Okay, tayo na lahat. Ayan po, tayo na. Ready? Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na umiibig sa iyong lakas. Nasa yung kautusan ng Diyos. The Bible. So, anong tinutukoy na sa Bible dyan? The Word of God. Anong dulot ng Word of God? Dakilang kapayapaan. Sumunod. At silang walang kabahinaan, walang lakas. Nakita mo, pag may Bible ka sa buhay mo, may kapayapaan ka. Pag may Bible ka sa Bible, hindi ka madaling matisod. Hindi ka malutsurin. Bakit meron kang wisdom na galing sa heaven? Nakakaunawa ka. Kaya kung ano nung kailangan mo, this year, pangunahan is what? A new
20:35. Okay, 2032. Okay, 2032. 2032. Sorry. 2032. Okay, brethren, tayo po lahat. And now, brethren, I commend you to God. Ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita ng biyaya na nakapagpapatibay sa inyo. Nakita mo yan? Amen? Ang paraan ng Lord para tumibay ka, maging matibay ka, is what? Ang Kanyang salita akin. So with the new zeal for the Word of God. Now again, ipapaalala ko sa inyo, no? Tayo na, kahit pastor, kahit ako. Okay, all of us need a personal, quiet time with the Lord daily. Kailangan mo yan at talagang lagi ko yung ipapaalala sa iyo. Higit lalo itong taong 2025. Anong ating kailangan araw-araw? Personal quiet time with the Lord daily. Ano yung quiet time? Devotion. Ano yung quiet time? Ano yung quiet time? Devotion. Ano yung quiet time? A time of reading the Word of God. Okay? Ano sila quiet time? Ay time mo ba? Yes. Yung meron kang oras talaga na inilalaan para saan? Para saan? Reading the Bible. Maliwanag ba? Maliwanag ba? A time of reading the Bible. Hindi para mag-aral ng Sunday school at a time of listening to the Word of God. Iba yung nag-aaral ako ng sermon, iba yung nag-aaral ako para maganda ng Sunday school. Iba yung binabasa ko para pakinggan ko siyang kinakausap ako. Nakikinig kayo sa akin? Mahirap ako magpakain sa inyo kung ako hindi mo nakakain. Nakikinig kayo? Yung mga Sunday school teacher, ginagamit nila para makakain kayo. Pero, kailangan nila, parang bago magpakain, sila muna na, alright. At time of reading the Word of God. Quiet time yun. Okay, ano ba yung siguro quiet time? A time of prayer. A prayer time. A prayer time. Bakit tinawag na quiet time? Because yung prayer time na is what? Just you and? Okay. Ikaw at ang Diyos lamang ang nag-uusap. Walang ibang tao sa paligid. Maliwanag ba yun? Walang ibang tao sa paligid. Just you and the Lord. Listen carefully. Dinadahan-dahan ko. Ito be vital to your Christian life. Kapag wala kang quiet time, ulitin ko, walang mangyayari sa iyo. Ligtas ka pero hindi ka lumago. Ligtas ka pero matitisuloy ka. Ligtas ka pero wala kang bunga. Ligtas ka pero kung mamumuhay ka, para ka rin walang Kristo sa buhay. Bakit? Wala kang quiet time. Dahil doon, hindi ka lumago, hindi ka tumibay. In Mark 1:35, tingnan si Jesus ang Panginoon, yung kanyang example. Mark 1:35. Basahin mo sa tagal. Mark 1:35, madilim pa ang gabi, lumabas siya ng bahay at nagpunta siya sa isang dakong ilang upang doon ay manalangin. Kayo po yan. Ang Panginoon yan. Tulog pa ang kanyang mga apostol, bumabaw na siya, lumalabas siya ng bahay, nagpupunta siya sa wilderness, sa lugar na walang yan. Pakilabas ng malakas. Sabi niya, at nagbangon siya. Sino siya? Si Jesus. Sino siya? Alright. At nagbangon siya ng madaling araw. Malalim pa ang gabi. Lumabas at nagpa sa isang dako nila at doon siya what? Kita mo? Listen carefully. Kung ang ating Kristo walang kasalanan banal na pinahalagahan niya yung prayer, bakit hindi mo kapahalagahan? Maliwanag ba? Kung siya mismo kailangan niyang mag-pray, siya mismo kailangan niyang quiet time, higit kung
kailangan ng quiet time. Amen? Kaysa dun sa gising ka na, nagising ka, alas 4, alas 5, nakatingin ka sa kaysa mo. Ganyan yan, di ba? Gising ka na. Anong gising ka na? Isip ang gagawin ko. Wala na ba? Maniningil ako. Kaya sa mga anong iniisip mo, bumangon ka na. Amen? Magpunta ka sa kusina, magdoon ka sa sala, habang tulog pa yung mga kasama sa bahay, lumuhod ka lang kausapin mo ang Panginoon. Amen? And read the Bible. Kausapin mo na. Kaya anong kausapin ka ng Lord? Ba't nakikinig ka sa akin? We need a new scene for the world. Para may nangyayari sa buhay natin. Okay? Alright. That time is so vital to your Christian life. Second, thirdly, a new zeal for faithfulness for God's house. A new zeal for what? Yes, katapatan sa bahay ng Diyos, the church. Okay? Now, muli kong babarala, tandaan niyo po, lagyan niyo po na, a zeal for God's house, a zeal for God's house is a sign of genuine salvation. Period. Tandaan niyo po din. Okay? Yung faith na hindi makapagdala sa Kanya sa church ay faith na hindi makapagdala sa Kanya sa heaven. Anong klaseng faith yan? Tama? Amen? Okay, may faith. Patay mo church. Ako rin tago. Kung talong faith yan, mag-church ka. If I mean, ang genuine faith ay faith na magdadala sa'yo sa bahay ng Diyos. Okay? So kaya, a zeal for God's house is what? It's what? It's what? It is what? A sign of genuine salvation. Kapag talagang saved ang tao, hindi mo na siya pipilitin. Hindi mo na siya papakiusapan mag-church yan. Kasi ligtas yan eh. Nasa Kanya ang Spirit of God na author ng Bible. Amen? Anong sabi ng Bible? Tungkol sa church? Mark 16:18. Upon this rock I will build my church. Si Christ ay nag-build ng church. At hindi mo pumunta. Ephesians 5:25. Husband, love your wife. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Tulad naman ni Kristo na inibig niya ang kanyang church at ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. We need a new zeal for God's house. Sabi ng Hebrews 10:25, huwag niyong gayahin yung ugali ng iba. Amen? Huwag niyong gayahin yung ugali ng iba. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Sino may sabi niyan? Sino may sabi niyan? Sino may sabi ng Hebrews 10:25? Alam na? O hindi mo alam? No. Sino may sabi niyan? Pakalakas? Sigurado ka? Kanino sabi kaya? Sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon-tipon. Huwag niyong gayahin ang ugali ng iba. Ito mo, bakit? Ang ugali kasi ng iba, tuwing ikalawang linggo lamang nag-church. Kami ba naman, once a month. Anong sabi nila? Huwag niyong bayaan. Huwag niyong gayahin ang ugali ng iba. Kung diba, mag-aralan kayo sa isa't isa, magpaalalahan na. Okay, lalo higit kung namamaras nyo yung araw. Maliwanag ba? Kailangan mo ang church, ang higit yan, kaysa kailangan ka nito.
Oh, ikaw ba pinipilit pag umuwi sa bahay? Kapag oras na kakain? Pag hindi ka inimbitan, ganun ka pa eh. Ganun ka to, kumakain kayo. Nakikita mo kayo? Oras ng pahinga, pipilitin ka ba ba? Kung matino kang bata, umuwi ka talaga sa bahay, ang oras ng tulog, ganyan. Ayun ito. Ganun din, kapag kaanak ka ng Diyos, hindi ka pipilitin pumunta sa bahay ng Diyos. We need a Tuesday for the house of God. In verse 26, 26, tayo na, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala. Ito ha, kung ating sinasadya, kita mo? Ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, alam mo tama, alam mo, kailangan mo mag-church, pero sinasadya mo na hindi mag-church. Ano sabi ba mo? Wala nang haig na titira pa tungkol sa kasalanan. Ano ibig sabihin? Sabihin, tatanggap ka nung correction o chastisement na talagang nakalaan para sa iyo. Ngayon, na ako, hindi ko bakit palakot yun. Bakit palakot yun? Honestly, hindi ko pinapalakot yun. Tinutulong ko lamang yun, and then, pag may nangyari sa isang Kristiyano, at sinasabi ko, pinalakot, hindi ako pinalakot, hindi ako parang masabing pinalakot. Alam mo yun. Amen? Kaya ang Diyos ang magpaunawa sa iyo. Sapagat talagang minsan, masakit siya mamalo. Masakit siya mamalo. Kaya ikaw minuwi ka. Kailangan. May nag-message sa akin, mahaba. Tinatanong ng pastor, kung nangyari talaga ito. Nangyari ito sa akin kasi ganito ako. Hindi ako sumunod. Ang sabi ko lang sa lahat sa akin. Ang sabi ko lang sa kanya praying for you. Praying for you. Masakit yung nangyari sa kanya. At inamin niya, tinatanggap niya yun ay correction ng Diyos. Pero hindi ko pinasabi, totoo yun. Tama ka. Ano yung pinagin? Just between you and God. Kaya we need a new zeal for the house of God. And we need a new zeal for pulpit preaching. Pulpit preaching. 1 Corinthians 1:21. 1 Corinthians 1:21. Especially, we need to get a new zeal. Itong taon ito ng 2025. In 1 Corinthians 1:21, tinupon nyo kung gaano kahalaga sa Panginoon ang Bible preaching. 1 Corinthians 1:21. Andiyan po kayo? 1:21, ready? Basa. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Nakita mo yan? The foolishness of preaching. It pleased God by the foolishness of preaching. Kamang-mangan ng preaching, ang mas pinili ng Lord, para talagang kasiya sa Kanya, yung kaparaan niya, para magligtas ng mga nananampalataya. You see? Hindi sinabing by the sweetness of singing, or by the strength of first, but preaching. Preaching is God's means of getting the gospel to the Lord. Hindi ba sa Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel into every creature. And through preaching din, tayong Christian ay nagkakaroon ng conviction, di ba?
na mamuhay ng tama. Amen, Christian? Amen? Kaya we need new zeal for pulpit preaching. Amen? Matanong ko lang, ngayon ako tatanong, Calvary, do you love preaching? Do you love preaching? Yes. Preaching ignites the soul. Tinatawag na, preaching ignites the soul. Hamon yan eh. Hinahamon ka eh. Amen? Pinag-aalap ka. Okay? God uses preaching to correct. Di ba? To correct broken lives. Hinahamon ka dyan. Kaya ang 2 Timothy 4:2, sabi ni Pablo kay Timothy, preach the word. Preach the word. Be instant in season and out of season. Rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come that they will not endure sound doctrine. Yes, ito yung time na yun. Na maraming tao ayaw na ng preaching. Ang hanap na lamang ay motivational speaker. Kaya natin nun, sa mas ilimig ng Lord, ang foolishness of preaching para magligtas, magpatibag at mag-correct ng buhay. We need a new zeal for pulpit preaching. Amen? Dito, na-ulit na tayo dito. Pag preaching time, hanggang maaari, kung wala ka ng problema, huwag kang maaari. Huwag ka dyan hanggang magtapos. Hanggang invitation. Amen? At pag invitation na, walang tatayo. Kung iingin ka na, dyan na lang. Amen? Saan pa lang, dito pa lang, i-apply mo na. Kung hamon ang tinulap niyo mula sa Diyos. Kapag invitation ko, walang aalis, walang dili dyan, walang labas. Naiikat, dyan ka lang remote dyan. Amen? Of course, ang naman kayo mga senior. Hindi mo bata pa, hindi mo ako. Nagkala lang mga computer. Tomorrow, hindi mo umiihi. Amen? Wala ko pa rin. Wala, kung sa walang preaching eh, we need to get a new zeal for Bible preaching. Amen? Amen, Christian? And number 5, a new zeal for the lost souls. A new zeal for the lost souls. Luke 15 and number 7. Luke 15 and number 7. Alright, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. Ito po yun. Also verse number 10, and number 10. Likewise, I say unto you, there is what? Joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Ito mo yun. Nagkakatuwaan sa langit. Amen? May katuwaan, may dagan, di ba? May palakpakan, may sigawan, may hallelujah sa heaven. Dahil naman sa isang makasalanan nagsisi, kaysa sa siyam na hindi nagsisisi. Ito mo, napakahalaga sa Lord ng songwini. Napakahalaga sa Lord at kagalaman na may naliligtas na kaluluwa. So kaya mag-bilang music for the lost. Isang Christian, a Christian without a burden for the lost is worthless to God. Ay, basta ka naman nakas. Ang Kristiyano na walang burden sa unsaved ay worthless. Worthless. Kaya nga, ang question ay,
Ikaw ay soul winner. Are you making attempt na makapag-witness, makapag-win ng kaluluwa sa Panginoon? Pakinggan mo ba sa akin? Ay, sige mo yung magdalagi na kahit malang apat na drugs. Magkabog ka sa mga tao, huwag sa mga bata. Naging kayo? Mga bata. Huwag sa mga bata, mga senior. Lalaki, gano'n. Magkala ko na yung aming dinala ni Ate Pinyo, yung nasa Pasig, si Pastor Malansara. Matanda na siya ng Pastor ng Christian Brethren. Nagkwento sa akin, Pastor, ano ba sabi ko, ako'y na-save dahil naman sa dust of drugs. Ang drugs, yung pambata ko yun. May nakamot sa akin. Binasa ko, pambata yung drugs, binasa ko. Ay, talaga nakumbig ako. Yun ako na-save. Naging pastor siya ngayon. That's a drugs. Okay? Sa hindi ng testimony about salvation sa drugs na ginamit, mga senior na, hindi mga bata. Kaya sabi ko, effective ang drugs sa mga medyo may edad na. Hindi sa young people. Pero siguro kung young people, tumulong ka sa Lord, natulungan mo, pero alanganin mo lang, bigyan mo. Yung pag-ilapot mo lang, tatapon yun. Sayang. Nakikinig siya. Amen? Mahalaga meron ka pa yung testimony. Basahin mo yan. Kung tiyak mo bang pagkamali ka lang ang punta mo, kung wala ka pa kay tiyak ka lang, basahin mo, unawain mo. Hanggang matiyak mo. We need a new zeal for the lost souls. Amen ka siya? Amen ba? A new zeal for the lost souls. Okay? Kasi talagang pala ito, basta lumabas kayo sa winning, effective din mawitness ang tayo. Pero ito, sabi ako, gusto ko magmamagal. Sabi ko kahapon nga kay Noel. Sa soul winning, ang turo ng Panginoon sa Luke chapter 10, dala-dalawa. Huwag tatlo, huwag apat. Dala-dalawa. Amen? Minsan kasi, pag kayo'y 10 naglalakad, sino magpapapasok sa inyo? Apat, tatlo, madami na yun. Tama yung dalawa, 3 is a crowd. Tama ang dalawa, 3 is lahat ng paraan, iisipin mo paano ako maging epektibo, mabunga sa gawain ito. Yes, I need a new zeal for the lost. So lastly, a zeal for giving. We need a new zeal for giving. 2 Corinthians 9 and verse 7. We need a new zeal for giving. 2 Corinthians 9 and verse 7. Yes. Last year, nagbibigay tayo. Amen? Yung mga nagbigay natin last year, o most of them is what? Nag-aamit ka ng Panginoon. Aliwanag ba? Amen ka siya? Amen? Now, this year, papasok tayo sa ating ika-30 anniversary. Ano siya? Amen? Amen? Sabihin niya, new zeal for giving. 2 Corinthians 9:7, tell every man according as he purposed himself, so let him give. Let him give. Mabili ka. Hindi mabigat sa loob. At hindi sapagkat nagpilitan ka lang. Sapagkat, for God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Isip Christian, matanong kita, kapag ba nagbibigay ka, masaya ka ba? Masaya ka ba? Ha? Pag nagbibigay ka ba rito, meron ka bang kaisipan, nawala ka, nabawasan ka? Isip mo din, ito sabihin ko, kapag may kaisipan ka, nawala ka, huwag ka magbigay. Oo, huwag ka magbigay. Hindi ka pilitin. Kapag ang kabilo magbibigay ng
nabawasan at nawalan ka, huwag ka mabigat. Kasi hindi ka masahero. Ang isip mo, nawalan ako. Huwag ka mabigat. Bakit? For God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kasi nung ihandog niya yung buhay niya sa krus para sa iyo, masaya yung ginawa yun. Paliwanag ba? Masakit sa kanya. Nasaktan siya. Hinampas siya. Ipinako siya. Sinaksak siya. Pero sabi ng Hebrews 12, ginawa niya na may kagalakan sapagkat maliligtas ka. Ibig niya rin, yun ang makita sa'yo kapag nagkakalog ka, masaya ka. At iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? We need a new zeal for giving. Kung sa kami ng mga tatay, itong ating anniversary, we need 40,000 para sa ating ika-30 anniversary. At inisip ko na, parang kayo na. Hindi ko inaakala pa dyan eh, 30 taon na habang. Pero, naka-30 tayo. Isipin mo na. Pero sa loob ng 30 years, mga tatay, wala akong manandaan na nagtipid tayo. Amen? Ang Diyos, amen? Kasi parang mahirap mong tipirin yung kasangkapan ng Lord para magligtas at nagpatibay. Amen? Kasi hindi na lang tayo tinipid ng Panginoon. Amen? At ang Diyos namin, marunong naman magbalik. Amen? At siya pa rin sabi, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. We need a new zeal for giving. Amen? A new zeal for giving. Sabi ko, cancel ko muna yung ating first book. Mag-focus tayo muna sa ating ika-30 anniversary. Amen? Now, kung may nagbigay mo ng first book ng nauna, may nagbigay mo ng kalahating milyon na, wala pa naman. Lagay natin sa anniversary. Ano isa? Pwede ba? O magibisod ka? Call mo muna. Ibigay natin. Amen? Gawin mo ng masaya ka. For God loveth a cheerful giver. We need a new zeal for giving. Nadagdag na lang, we also need a new zeal for the second coming of Christ. Babalik siya muli. Amen? Amen? Does your heart decide for the Lord's coming? Naghihiti ka ba? Amen? Nananalig ka ba sa pagdating ng ating Panginoon? We said we need new zeal for the second coming of the Lord. Number 1, be ye also ready. Amen? Be ye also ready. Sapagat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo iniisip. In Revelation 22, verse number 20, si John the Beloved ay nag-pray, even so, come, Lord Jesus. Kung dadalagin mo siya, Panginoon, pumarito ka na. Lord, pumarito ka na, Panginoon. Yes, kasi give the new zeal for the coming of Christ. Can you listen?